Yo, what's up sa inyo mga ka-farming? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. At for today's vlog, problema mo ba yung hamog? Or problema mo ba na ipakain ng iyong mga damo pero basa? Ito yung solusyon mga ka-farming. Kaya sana panoorin mo tong video na to nang sa ganoon naman matulungan kita sa problema mo mga ka-farming. Dahil itong video na to ay ituturo ko sa inyo sa mga tao na masipag magsakati sa umaga pero basa nga ang damo. At dahil basa ang damo, magkakaroon ng insekto. At hindi natin pwedeng ipakain ang mga damo. Kaya ang ginagawa ng mga magkakambing, nagsasakati sila sa hapon or sa tanghali kung saan wala na yung mga damo or bulate. Ay yung insekto or yung mga bulate mga farming. Kaya ituturo ko sa inyo yung tip na kahit paano, kasi nga masarap magsakati sa umaga mga ka-farming dahil malamig po ang panahon. Malamig. So hindi ka masyado pagpapawisan at marami kang makukuha dahil malamig ang panahon. Hindi ka tulad sa tanghali, mainit, pagpapawisan ka at yung may high blood ka, baka tumaas pa BP mo. Pero itong tuturo ko sa inyo mga ka-farming, kahit na magsakati kayo ng alas 6 ng umaga, walang problema mga ka-farming. Basta malalaman nyo yun mga ka-farming pagkatapos ng aking intro. Kaya intro, pasok! Kuya Don TV. So yun mga ka-farming, welcome po sa aking YouTube channel. At ito po mga ka-farming, gumawa po ako ng stockan na kung saan kahit na magdamo ako sa umaga mga ka-farming ay matutuyo sila. Kasi nga, pag nagdamo ako ng umaga, maaabutan pa yun ng another day. Kasi kung i-stack ko sila ng isang araw mga ka-farming. At yun dito, yung mga nakasako na yan mga ka-farming is sinakati ko ng mga hapon. So pagka magsasakati ako ng umaga mga ka-farming, ang gagawin ko, pag umagang-umaga magsasakati ako kahit na maulan, dito ko muna sila ilalatag para kinabukasan ay pwede ko na silang ipakain mga ka-farming. Kasi nga po, para matuyo na rin at para umalis doon yung mga uod, kung mayroon mga uod o insekto man mga ka-farming. At sa hapon, pagka magsasakati naman ho ako ng hapon, ilalagay ko na lang ho sa sako para nang sa ganun naman ay hindi rin pasukin ng bakterya mga ka-farming. Kasi nga po, may linagay din ako na bakal. Kasi nga po mga ka-farming, mahirap din naman po magsakati sa tanghali dahil nga isasapalaran mo yung sarili mo na tanghaling tapat. Ang init pa naman dito mga ka-farming sa Pangasinan, kaya hindi ko rin kaya na magsakati ng ganung oras na tanghali. Hindi ko rin kaya ng alas 2, alas 3. So talagang hinihintay ko na mag alas 5 bago ako magsakati. So nakaisip ako ng isang pamamaraan, although marami na nito sigurong gumagawa. Pero ito kasi mga ka-farming is naisip ko lang kasi marami naman akong stock. Ito sana yung gagawin kong pagpapatungan. Kaya lang may mga kalawang. Syempre pagkabasa yung damo mga ka-farming, pagkabasa po ang damo, syempre yung kalawang didikit po sa damo. So naisip ko ito na lang. Ito na lang po yung pagpapatungan ko para nang sa ganun naman kahit papaano ay safe pa rin sila mga ka-farming. So dito ilalagay ko yung mga damo na makukuha natin at magsasakate ako ngayong umaga. Para nang sa ganun naman ay kahit na hindi natin ipastol yung ating kambing ay okay lang din mga ka-farming. At kung mapapansin nyo, mayroon tayong sinakati dito. Kahapon po yan, sinakati ko po yan kahapon. Kung napapanood nyo po yung last vlog ko, yan po yun. At meron pa po tayong sinakati dito. Katulad po nito mga ka-farming. Papakita ko po sa inyo. Ito po, may stock pa po tayo. Lahat po ng damo na nasa mga ka-farming ay may tayo mga ka-farming. Meron pong tawag dito. Meron pong mga tawag doon, meron kumbaga hapon ko yung kinuha mga ka-farming. So huwag na tayong nalapit doon sa may damo doon mga ka-farming kasi nagpapatugtog yung kapatid ko at baka makopyright lang tayo mga ka-farming. So mahirap din naman pag nakopyright tayo. Kaya dito na lang tayo mga ka-farming. At magdadamo ako at papakita ko sa inyo mga ka-farming kung ano yung purpose nito mga ka-farming. At sana mga ka-farming ay i-apply nyo rin sa inyong mga alagang kambing. Yan, magdadamo ako at ipapakita ko sa inyo mga ka-farming. Para nang sa ganun naman ay pwede nyong gayahin mga ka-farming. 2,000 years later.
Ito po mga ka-farming, oh, papakita ko sa inyo. Nagdamo tayo at ganito po yung gagawin natin mga ka-farming. Ayan po yung damo. So ibubuyang-yang lang po natin para nang sa ganun naman, bukas matutuyo na siya mga ka-farming. Alisin lang natin sa tali. At ibubuyang-yang natin. Kahit huwag na natin siyang ikalat ng husto mga ka-farming. Makabuyang-yang lang. Yan po. Para pagka magpapakain na tayo mga ka-farming. Para pagka magpapakain tayo. Ito pala ipapakain ko rin mamaya. Ay, mayroon pa pala ako doon. Tuyo yun. Bukas na lang siguro yun. Ito na lang ipapakain ko muna. Yan po. Patutuyuin po natin sila dito. Para nang sa ganun naman ay makakaano tayo mga ka-farming. Yan po. Ganito po ang diskarte niyan mga ka-farming. Ayan. Pagkatuyo na siya, saka natin siya ipapakain. Para po maiwasan lang ho yung bakterya na papasok. Kung may papasok man po doon sa ating damo na ipapakain po sa kanila mga ka-farming. Para nang sa ganun, maiwasan din po natin yung mga insekto na makain ng ating kambing dahil magtatae po sila mga ka-farming. Yan po. Meron tayong mga bodega. Bodega po ng aking mga damo. Yan, mga basa po yan at yan ang ipapakain natin mga ka-farming. Yan po, bodega. Ganito po yung itsura niya mga ka-farming. Oh. At sana ay nakatulong sa inyo tong video na to. Para nang sa ganun naman ay i-apply nyo rin. Ayan po. Ayan o, mapapansin nyo, basa pa siya. So kahit basa pa siya, bukas ko pa naman yan ipapakain or mamayang hapon kasi nagpakain na tayo. Umaga pa lang naman ho ngayon mga ka-farming. Yan po. Huwag po natin ipapakain ng basa. Dapat po ay patuyuin ho natin para nang sa ganun naman po ay safe po yung alaga natin at hindi magtae. At ito naman po ay tuyo naman po ito kaya walang problema. Tuyo naman yan. Lahat ng mga nakasako ay tuyo po yan mga ka-farming. At yan, gayahin nyo kung gusto nyo mga ka-farming. Sa mga hindi po gusto, okay lang din mga ka-farming. At sana mga ka-farming ay natulungan na naman kita sa isang basic na pagpapaano ko sa kambing mga ka-farming. At sana may natutunan ka, i-apply mo sa inyong kambing. Kasi nga po, tulad niya na aking sinabi po ulit-ulit, magtatay ang ating kambing mga ka-farming. So panatilihin po natin na healthy ang ating kambing. Yan lang masasabi ko mga ka-farming at peace out sa ating lahat.